Gustong malaman ni Senadora Grace Poe kung anong grupo raw ang nasa likod ng magkakasunod na kasong inihain laban sa kanya. Nangangalap na raw ng mga ebidensya ang kanyang kampo at ilalabas nila ito sa tamang panahon. Yan ang tinututukan ni Jam Sisante. Sa kanyang pag-iikot ngayong araw sa Catanduanes, nagsalita si Senadora Grace Poe tungkol sa serye ng disqualification cases na isinampa laban sa kanya. Sabi ni Poe, nangangalap na sila ng ebidensya upang tukuyin ang umano'y grupong nasa likod ng mga kaso. Sa tamang panahon, sa tingin ko kailangan din malaman ng ating mga kababayan ang mga taong nasa likod nito. Bakit? Hindi lang para sa akin. Kundi pa ulit-ulit nilang ginagawa ito nung administrasyon pang nakaraan, ginawa na nila ito pare-parehong mga tao. Kabilang daw sa kanya mga nakausap na ay si dating Senador Richard Gordon na nagsabing nilapitan siya umano ng mga miyembro ng Liberal Party at ng United Nationalist Alliance upang himukin siyang ipadisqualify si Poe sa Senado. Hindi niya pinangalanan kung sino-sino ang kanyang tinutukoy. Nauna nang sinabi ni Presidential Bet Mar Rojas ng LP, kailangan pangalanan ni Gordon kung sino ang tinutukoy niya. Sabihin ko sino itong tao na ito para maimbestigahan namin. Kung kinakailangan na maparusahan namin, di paparusahan. Kung kinakailangan na patalsigin namin sa partido, ay yun din po ang gagawin. Ang punto rito ay hindi naman po tama na broadcast na bato-bato sa langit, tamaan ay huwag magalit dahil wala naman po tinutukoy. Parati na lang, member of LP. Marami ho kaming miyembro ng LP. Ayon naman sa una, hindi raw nila gawaing gumamit ng maruming paraan para paangatin ang rating ng kanilang kandidato. Ayon pa kay Poe, Dati kaming mga kasama na hinihikayat ng grupong ito sapagkat marami silang resources at salapi na gumawa ng storya o mag-file ng storya sa tamang panahon po. Dahil utang din namin sa inyo na may lihad sa inyo ang tunay na pagkatao ng lahat, hindi lamang namin, kundi ang mga nakapaligid sa iba't ibang mga kandidato. Ang kampo ni Vice President Jejomar Binay na leader ng una, tumanggi muna magkomento sa bagong pahayag ni Poe sa issue. Sabi ni Liberal Party spokesman Congressman Edgar Erice, dapat nga namang malaman kung sino ang nasa likod ng mga kaso laban kay Poe. Pero dapat din daw malaman kung may basihang legal ang alegasyon laban sa senadora. Sa mga kaso laban kay Poe, kabilang sa kinwestiyon ay kung natural-born Filipino citizen ba siya dahil hindi alam kung sino ang tunay niyang mga magulang at kung pasok ba siya sa requirement na dapat 10 taon nang naninirahan sa Pilipinas pagsapit ng eleksyon. Matukoy man o hindi ang kanyang tunay na magulang, naninindigan ng kampo ni Senadora Grace Poe na ang isang foundling tulad niya na natagpuan sa Pilipinas ay maituturing na natural-born Filipino citizen na maaaring tumakbo sa pagkapangulo. May mga batikos rin na kung magiging presidente si Poe, isang dual citizen ang magiging first gentleman. Dinepensahan ni Poe ang kanyang asawa na ipinanganak sa Amerika. Ang issue po ay sa akin naman po hindi naman po sa aking asawa. Ang aking asawa po ay bumoto dito noong pang 1980, kaya ba yung huling 1986 ba? Noong una nagkaroon ng pwede siya bumoto, tuloy-tuloy po yan. Kaya po, wala po akong duda sa kanyang pagmamahal sa bansa. Mula dito sa Virac, Catanduanes, Jam Sisante, nakatutok 24 oras.